Yan, sa magandang umaga sa inyo mga kamamaw. Sarap ng tulog ni kamamaw ah. Ay, ito, ayun, tanggalin ko na. Okay na yung sasakyan natin mga kamamaw. Maraming salamat sa mga advice na binigay nyo sa akin. Ako, malaking tulong yan mga kamamaw. Siyempre, ang problema maging sakit, makakalimutan mo tanggalin to, nangaalis ka. So ayan, meron na tayong ano pakisuyo nga bless nung basahan. Babalik ko muna to dito. Ni-start ko na kahit na yung temperatura isa sa negative 30 plus lang. Kasi usual, hindi naman sinasaksak ng karamihan la katulad dito sa kapitbahay ko. Hindi nyo sinasaksak pag mga negative 30 lang. So kaya na pupunta lang kami sa ano, sa aming family doctor at magpapacheck up tong dalaga ko. Mama, dito na kami sa clinic. Actually dito yan sa may Clarence. Ayun, so sa nagtanong pala ko sa ako nabili ito bang jacket na to. Ayan, kay Atgers QT 2339 na yan. Ito bang jacket na to, ito yung Calvin Klein. Dito ko siya actually nabilihan dyan sa Valley Village. Dito sa may Clarence, ay sa may likod na building na yan. Kung ang tinatanong mo naman ay yung isa, yung black na lagi kong ginagamit, yung ano pantrabaho ko, ano yun, sa Costco ko nabili yun. Ayun, shoutout sa iyo. Ayun, kaya ako masaya din dahil nakatulog ako kahit paano ng tinatawag nating ano ba. Alam mo naman pag tumatanda na tayo, yung pakaramdam na makatulog ka ng 5 to 6 hours. Naku, palakpak ka na mga kamama, parang Pasko na. Ayun na, hindi nga si misis sa bahay. So, nakapagpahinga si kamama, nakatulog ako ng maayos. Yun yung mga bagay na lagi ko sinasabi dito sa vlog, lalo yung sa mga kabataan. Pag bata kayo, pag pinapatulog kayo ng tanghali ng mga magulang nyo, matulog na kayo. Ako na magsasabi sa inyo na pag nagsitanda kayo, pahinga ang inyong hahanapin. Mga mama, habang inintay kasi si Bless, nandun na siya, check up na siya ni Dr. Padilla. Basahin ko lang mga mama, may nagano rin dito eh. May nag-comment pa dito na iba. Na ano, ito sa mga nakarang vlog natin, nahabol ko lang. Ayan, ang shoutout pala kay ano, at Roel Aseho 5420. Ayan, shoutout sa iyo. Ang tinanong niya, Brad, ilang years na battery mo? Palit ka na lang battery kung may 6 years na. Normal lang yan. Normal lang yan sa lahat ng sasakyan, kahit sa low tires, sa malamig na panahon. So ayan. So ano pa naman yung baterya ko, siguro to be exact, nasa 2 years na siya. So medyo bago pa siya. Pero ano kasi yung battery ko, parang hindi siya totally mamahali, parang nasa 100 plus lang to eh. Sa Costco nga lang binili. Actually nung nabili ko yung sasakyan is yung mismong may-ari. Kasi ang may-ari nito, dalawang Canadian na matanda eh. So yung nabili tong sasakyan is ano, pinalitan na nila yung baterya nung time na binili ko. Ay 2 years pa lang sa akin tong sasakyan. So yun, 2 years pa lang siya. So ayun, so 6 years pala. Dapat talagang ano na, normal na yun, talagang magkakagano na, di ba? Pero syempre medyo bago pa yung baterya ko. So ayun, baka lang talaga sa sobrang lamig nung nakaraan. Tsaka baka meron din mga ano, di ba? Meron din siguro mga maling diskarte na nagawa ko, bakit dumating sa point na natirikan nga ako. Ngayon, number 1, hindi natin nasasaksak yung sasakyan natin. Doon tayo nagkamali ng diskarte, bakit tayo namatayan o na-drain na ng baterya. Ay salamat sa ano, sa shoutout mo. Ay sa ano mo, sa comment mo, malaking tulong to. Ito pa isa, ayun, sa kaklase ko, kay Christopher Bautas. Maraming salamat ka mama sa shoutout. Marami pang pagkakataon, magkikita-kita tayo. Yun nga, sabi ko nga kasi nung nakarang ano, magre-reunion, ang tagal nun. Ang tagal na, wala talagang ganun, as in parang
Mula nung nakagraduate kami, hindi ko na matandaan if nagkita-kita pa ba kami ng mga after mga ilang years. Pero ngayon, since nung nakapagtrabaho ako sa Makati until nakapag-abroad ako, hindi ko na nakita masyado yung mga kakilala, mga kaklase kong to. Kaya magkikita sa priority yung family first, classmate. Magbubunga lahat ng sipag at tiyaga mo. In God's name. Ngayon. Salamat ha. God bless you. Tapos meron pa itong isa. Ito misis ko to. Nakalagay congrats. Kinongrats ako siguro dahil hindi ko hindi ko tinuloy yung plano, di ba? Every misis. Kaya hindi ko nagano ng budget. Shout out and I love you. Yan, ito pa. Aki at RDXXSI. Ayan. Parang sa 2026 Rebel ko. Ito yung sasakyan niya. Siguro nag-share siya. Aabot ng halos 520 by weekly yan, boss. Depende sa interest rate na bibigay, pero up to you, boss. Good luck. So ayan, binibigyan niya ako ng na sa pagdedesisyon ko. Ayan, maraming salamat. Tama ka talaga doon na na pag-isipan nating mabuti bago natin pagdesisyonan. Kasi nga katulad niyan, kung kumuha na nga tayo ng sasakyan, di ba? Ando na tayo sa point na kumuha na tayo ng sasakyan. Ulitin ko lang, pero medyo may dagdag na explanation. Bibili ka ng sasakyan, tapos hindi kakayanin nga ng budget mo, di ba? Parang mahihirapan ka lang, na parang pipilitin mo, although kaya mo naman, kasi kaya mo naman, magtrabaho ka naman, ang sagot lang naman nun, mag extra job ka, mag extra effort ka. Pero syempre may mga sitwasyon katulad niya, katulad ko, may baby kami, hindi ko na kayang magtrabaho ng sobrang haba ng oras, dahil at the same time kailangan ng karelyebo ni misis ng pag-aalaga ng bata. So ilang na kumbaga by situation na lang naman yun. Pero syempre kung binata ka at solo ka naman, kayang-kaya mo yung tundra ngayon, kayang-kaya mong bayaran yung tundra ngayon. Pero syempre sabi nga nila, hanggat maaga o hanggat bata ka pa, mas maganda alam mo na paano diskarte ng pagdating sa pera. Maraming bagay na pwede mo ma-enjoy yung pinag-iirapan mo, na talagang nakakaipon ka pa, napaplan mo ng maayos yung mga gusto mong gawin sa buhay. Yung kasi yung pinakamahalaga, mga kamamo, na enjoy mo yung buhay mo. Para at least ba dumating ka sa point na tumanda ka na, mawala ka man sa mundo, wala naman tayo mawala sa mundo, at least in-enjoy mo yung buhay mo. Yun yung pinakamahalagang pwede rin na kukunin mo yung sasakyan, wala namang problema doon na yung sasakyan, dahil kung ano naman talaga nagpapasaya sa'yo, kunin mo yan. Basta lang, para bang ang payo lang, based din sa ma-experience ko tsaka sa mga experience ng mga nagko-comment dito sa ating YouTube channel. Kaya maraming salamat sa inyo. Ayan, dahil sila na-experience nila yan, alam nila yung mga napagdaanan nila yung mga bagay na yan. Kaya napakaswerte ng mga nakakarinig ng mga suggestion o yung mga advice ng mga eksperyensadong tao, lalo na pag nandito kayo sa Canada. Yung mga way of mga pagbabudget mo ng mga bagay-bagay, yung mga dapat mong gawin. Ang sarap sa pakinggan. Ang sarap sa tenga na nakakarinig ka ng mga ganun, dahil syempre lahat tayo ay hindi naman tayo magkakaiba rin tayo ng pinagdadaanan sa buhay, di ba? Magkakaiba rin tayo ng pananaw natin. Pero at the same time, yung mga bagay na kino-comment or yung mga bagay na sinasuggest is para sa kabutihan ng mga taong parang nandun pa lang, parang papunta pa lang, kumbaga sa biyahe, papunta pa lang sila, yung mga nagkukwento o mga nagko-comment, mga nag-a-advise is pabalik na sila. So parang ganun lang ang story na kaya pasalamat at thank you sa mga advice. Kakatapos na ng check-up niya, inaabot din siya ng isang oras So ayun, nakita niyo nasa likuran ko, mga kamamaw, ayan. Yung trailer, ang ganda niyan, mga kamamaw, pag yung maglo-long drive ka. Tapos may bit-bit mo yan para magka-camping ka. Medyo pricey din yung ganyan Pero syempre sa mga may pera dito, tsaka talaga yung mga Canadian, mahilig sa mga camping, lalo pag mga summer time na ganyan. Ako, ayun, grabe, laki Siguro ilan ang higaan nung nasa loob, kasi nandun na lahat yun lutuan, tulugan, ayun, talagang makakaano sila, makakapag-enjoy, ayun, exactly, ma-enjoy nila yung summer time nila. Yung mga Canadian dito mahilig sa mga ganyan, pag
biglang uminit na, ayun na, nakaset na lahat ng mga bakasyon yan. Even yung mga Pilipino dito, mga long drive naman, mga pasyal-pasyal, ayun yung mga ano natin, dapat yun yung mga dapat nating ma-experience habang nagtatrabaho ka. At the same time, pag summer time, kailangan meron din tayong mga pahinga ba na ano, na ginagamit or nai-enjoy natin dahil syempre maigsi lang ang buhay. So ayun mga kamama, medyo maaga pa kasi 12:33 pa lang. Bibili lang naman siya ng strawberry dito sa Walmart. Ay malapit yung ano, dealership na pinunta natin nakaraan. Tatry natin, daan tayo sa ano, sa Nissan. Yan, para ano lang, kumbaga browse lang din at makita rin natin kung magkano ba yung presyuhan ng mga sasakyan na pwede nating ilagay sa ating ano, sa list ng mga pwede nating pagpilian. So ayan mga kamamaw. Dito tayo sa Nissan. Mga kamamaw. Pagbaba pa lang namin ng sasakyan, ayun agad yung bumungad sa akin, no? Nissan Armada. Ako, iyan din ang napakaganda mga kamamaw. Kasyang kasya kami kahit sila Legend at Hera kasya dyan sa loob. Mama, tingin tayo dito. Sige. Ito yung vehicle ko dati. Oh, Nissan Rogue. Ayan, yan yung akin dati. Oh, ano na yun, bagong model na yun eh. So, dati kasi yung mga Nissan Rogue, mahaba pa yung ano, yung uso. Parang exterior ata sa Pilipinas yan. So, ayun, tingnan mo. Pasok ko sa loob. Sige, paano natin to? Tuwan-tuwa na naman to kasi sa sasakyan. Sakay ka na, tapos tingnan mo yung price para at least may ano ka. Kasi nakita mo yung price ng Toyota nung nakaraan, di ba? So, tingnan mo nga yung price niyan. So, yung interior ano niya. Yan. Tingnan natin sa loob, pinayagan tayo, nagpaalam tayo. Mabait tong Nissan na to, pag bumunta ako dito talagang, sige, video mo. Yan. Ganyan-ganyan yung Nissan ko dati, kaso nga lang, iba na yung itsura nung kanong sasakyan. Alin? Diyan, para dyan. Ano? Button na to. Yan, ganyan din sa salamin. Pero di mo maililipat yan dahil ano, kailangan nakabukas yung sasakyan. Tsaka i-fill mo yung upuan, maano mo siya eh. Save up to 4,500. So yan ang Nissan Rogue. So punta naman tayo dito sa iba. Ano to? Ayun, Kicks. Iba na itsura ng Kicks, no? Medyo bulky na siya. Nissan Kicks 2026 to. Kicks. Yan ang interior niya. Yan. Ang kaganda kasi naman sa Nissan Rogue na sinasabi ko, pag umupo ka sa loob, talagang alam mo yung parang nakahulma para sa iyo, yung upuan. Yun ang naging ano ko kaya bakit kinuha ko siya dati. Ganun yung pakiramdam niya pag umupo ka sa loob. So ito naman ay Kicks din na kulay blue. Ayun yung interior niya mga kamama. Grabe, ang ganda na. High level na talaga yung mga ano ng sasakyan, no? Ayun yung ano niya. Ito yung screen niya, for sure Miki. Nandiyan na lahat ng mga application na ano, na mga updated ano. May map na yan, may mga sensor na ano na yan, sa mga camera, makikita na yan dyan sa screen. Yung dashboard niya, grabe ang laki, dalawa. Kala mo double ano eh. Grabe, ang ganda. Yan. SRO AWD. Ano ba, magkano ba presyo na ito? Tingnan ko lang yung price, may nakalagay dyan eh. Ito yung ano eh, walang price na nakalagay. Save up to 3,000 na nakalagay. Pero wala yung usually may mga presyo yan sa mga sasakyan eh. So dito naman tayo. Ito Rogue. Hello. And Rogue is kalmado yung mga tao dito mga umakay. Tuwan-tuwa ako nagpupunta dito sa Nissan, talaga ano sila, friendly sila. Grabe, ang ganda ng ano. Ito siguro mas ano high-end model ng ano ng Nissan Rogue. Ito siguro yung fully loaded nila. Grabe, ganda. My God. Bless, tingnan mo tong ganda. Grabe. Ito kasing isa kaparehas lang. Pero mas feeling ko mas ano yan, mas high-end dyan. Tingnan mo yung loob. Yung interior ano niya, ganda. Ay syempre, pantay ng Nissan Rogue dati, kailangan natin maano. Saka syempre first vehicle niya yan eh. Sa kanya naman mag-ano. Yun ang pinaka-ano niya, 'di ba? Usual sa sasakyan natin pag inaano mo siya, yung pinaka-cambio ba? Oh. So ganyan na siya, yung park ano. Yun na yun. Maliit lang, 'di ba? Huwag mo masyadong galawin pag hindi nakabukas. Yan.
Grabe, ang ganda. Mas type ko pa rin yung nasa tayo. Ah, yung ano, si Toyota. Ano yun? Yung pangalan nun? Easy ba yun? Hello, my friend. Ito, Nissan Rogue. 2016 to eh. So, ito naman ang ano, leather ano nila. O, di ba? Ang galing. Kala mo, taga dito lang ako yun. Mababait kasi sila mga kamama. Isang usap ko lang, nagpaalam ako. Ayun, katulad yung nakikita tayo ng mga empleyado sa paligid. O, ano. Ito, maganda. Leather. Okay lang. Pero yung interior, kasi panlalaki kaya hindi mo masyadong pili. Pero pa sa ilalim mo, naka-elevate yung ano. Rock bricks. Yung red po na yung maganda. Oh, iba ang ano mo, kasi magkaiba pag ano. Dahil lang. Pag yung lalaki at babae namili, ibang vibes. Mas gusto ni Bless yung parang medyo mga classy. Kasi itsura na itong robe, pang lalaki kasi ang itsura. Oh. Alam mo yun, yung parang rugged ang dating. Ayun, may ano pa siya sa taas. Ganda. Ito pinaka siguro high end ng ano. Grabe ganda leather ano. Rock Creek. Lagay pa Rock Creek. Yan. Mas feel down niya yung ano, inano sa kabila ng pinuntahan natin nakarap. Ayokong banggitin. Baka marinig tayo ng mga ano. Yung armada gusto kong makita eh. So try natin magtanong din ako. So ito naman yung sa kotse. Which is hindi ko rin naman ina-advise sa kanya na kumuha ng kotse kasi nga ang hirap ng ano sa winter time. SR na Nissan Sentra. Pero ganda ng kulay. Beige ba yung kulay na yan? Ay tawag ko. Anong kulay yan? Beige? Beige. Anong kulay ito? Orange? Beige? Red. Parang orange no? O parang red na orange. Parang gano'n. Mahaba yung screen. Ang ganda ng screen. Ang haba oh. Yan. Ayun oh. Grabe, ang ganda ng ano. Parang sports car ang dating eh, no? Ano? Nasa maano po ba ito sa snow? Kasi ang Mababa yan eh. Yan ang sasabi ko sa'yo pag kukuha ka, yung SUV na talaga. pang summer na. Oo. Mama mo, malupit oh. Tumunog ba? O wag mo hawakan, Bless. Naka-alarm. Naka-sensor. Tumunog, ayaw ko kami pasakayin kasi mamahalin daw to. Mahirap daw tayo. Oh, mahirap daw kami. Grabe, ganda ano to. Infinity na QX. Ito mga kamama, pangarap ko talaga yung ganyan ang gusto ko kasi kung malaki talaga sa malaki. Grabe mga kamama, ganda oh. Oh my god, para ka nasa loob ng 7-star hotel oh. Oh. Oh my god. Grabe, ang ganda. Laki. Ang angas. Keys are actually out right now. Yeah, it's okay. Be very similar to this. Yeah. Just a little bit different look on it. But it's like alarming. We cannot go inside, right? To check. The keys are listed out to manager right Oh, I see. Yeah, no, I it's don't okay. have access to No this worries. now. Yeah. Yeah, thank But you. yeah, check this one out. Yeah. Beautiful. Yeah. Ganda oh. Pwesto ka, Bless, kung bagay sa'yo. Pang big time. Iba yung type ko. Pang big time eh. Grabe, ang ganda. Magkano presyo niyan? 20 ano ba yan? 2026. Hindi naman 1 million na abutin yan. So, maano na sa... Ano yan? Pwede rin. Baka maabot din. Ay, di naman siguro. Grabe naman babayaran 1 million ano. Parang bumili ng bahay. 2 bahay na mabibili mo. Pero ang ganda mga kamamang interior. Oh. Siyempre wala nang masamang magtingin-tingin lang. Libangin natin ang sarili natin. Ano yan? Matic yan. Mga 8 yan. 8-seater lang ganyan. Kasi usual naman marami ng 8-seater. Infinity oh. Bagay ba mga kamamaw? Angas eh. Mga kamamaw, meron din silang sports car dito. Yan. Nagustuhan ni Bless yung XQT. Kahit sino hindi naman magugustuhan yan. And ito naman yung sports car ng Nissan. Angas. Oh, electric to. Oh, yung ano, yung Armada, yung ano, XQT, yun ang electric. Yun yung nandun. Yung Infinity, ano. Ito, sports car. Walang mga presyo eh. Usually may mga price dapat nakalagay yan dyan. Ito manual yan. Grabe, ang ganda. Kaya di ko na tuloy napansin bigla itong dalawa dahil doon na kami nagpunta.
Yun, talagang pag nakita mo, punta ka agad dun eh. So ito naman, sige, parates man, dito na din tayo. Ito yung Infiniti QX55 na SUV. So ayan ang ano, tingnan natin. Iba yung ano eh, high end ng ano, ng Nissan. Yung Infiniti, iba yung talagang ano, even sa mga ano, sa loob makikita mo talaga eh. Kita mo yung difference, saka yung ganda talaga ng ano. Grabe, angas. Ito, 2025 QX60 naman to. Yun know? Grabe. 7-seater din siguro to. Malaki. 7-seater to. I think so, yeah, 7-seater yan. Pero yun sigurado. Baka 8 kasya dun eh. Ayun mga mama, tinanong namin yung presyo ng ano. Di ba may Armada dito sa labas? Ang presyo ng Armada is nasa like around 100,000 daw. So yung nakita nating Tundra is 93,000 itong Armada. Which is ano naman talaga sa presyo dahil ito nga is 8-seater, ay 7-seater. Ayan o. Nasa 100,000 daw yan. Ay kaso wala nga yung susi. Pero ang bait ng mga ano yan, shoutout dun kay Lee. Ayan, pinagbigyan niya tayo na i-check lahat. Ito, walang susi. Nasa manager eh. Ayan ang loob. Ewan ko lang kung nakikita. Ayan. And so ayan, ang presyo na ito is nasa 100,000. Yung nakita natin na QX. Ano yung Bless QX ano? Yung QX80. Infiniti yon. 120,000 daw ang presyo. So grabe di ba mga. Pero sa lahat na nakita namin, nung nakita nga nung anak ko yung ano, yung cutie, takbo agad siya doon. Kasi kahit sino naman mga ma'am sa unang tingin, pag nakita mo, grabe, wow, parang palasyo, parang hotel yung loob. So ayan, syempre nabusog na naman yung mga mata natin mga mamaw. So tatry natin sa mga susunod na pagkakataon, pasyal-pasyal pa tayo sa ibang dealership dito. So sa ngayon kasi may pasok ako at kailangan ko pang mag-prepare ng mga gamit ko. Ayun mga kamama, maraming salamat sa mga nanood at saka sa mga nag-comment sa aking vlog palagi. Maraming salamat at shoutout sa inyo lahat. So please don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell for more updates of my videos. See you mga kamamaw.